Hallelujah. Nakahanda na po ba tayo makinig ng salita ng ating Panginoon? Pwede bang sabihin natin sa ating katabi, pwede po ba natin sabihin sa ating katabi, mga kapatid? Kapatid, pinagpalang umaga sa iyo. Pakitapik natin yung balikat niya, mga kapatid. Sige po. So, praise God. Sinasabot tayo mga kapatid. Pero ganun pa man, magpapatuloy tayo. Hallelujah. Meron mang microphone o wala, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Ulit, tapikin natin yung balikat ng ating katabi. Kamusta natin? Sabihin natin, kapatid, pinagpalang umaga. Hallelujah. Baka problemado kasi, baka nalulungkot, dala ng sitwasyon ng buhay. So, maganda na mga kapatid na makausap natin ngayong umaga. Hallelujah. Samahan niyo po ako mga kapatid sa aklat po ng Hope. Hallelujah. Naniniwala po ako mga kapatid sa biyaya ng ating Panginoon. Tayo po'y kakatagpuin ng Diyos ngayong umaga. Taas po ang kamay lahat ng stress. Marami. Naniniwala ko lahat ng stress pagkatapos ng gawain bless. Hallelujah. Lahat ng lumbay, taas ang kamay, lahat ng nalulumbay. Yan, naniniwala ko sa pangalan ng Panginoon, lahat ng lumbay pagkatapos ng gawain, tagumpay. Amen. Lahat ng lupay-pay, tagumpay sa biyaya ng Panginoon. Sino naniniwala, pagpasok niya ng church, paglabas siya, iba na siya? Amen. Nagiging iba siya. Nung pumasok siya ng church, nangihina siya, pero pagkalabas ng church, lumalakas siya. Amen. Yan ay sa biyaya ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Samahan niyo po ako, mga kapatid, sa aklat po ng Job, chapter 34. Job chapter 34, verse 21. Sa nakasumpong mga kapatid ay magsabi ng Amen. Amen. Wala pa? Job, pagkatapos ng Esther, lumang tipan. Job chapter 34, verse 21. Nakita niyo na mga kapatid? Magsabi po ng Amen ang nakakita na. Sa inyong mga cellphone o Biblia, Job chapter 34, verse 21, sabay-sabay tayo. Ang sabi ng salita ng Panginoon, bawat kilos ng tao'y tinitingnan niya. Ang bawat hakbang nito'y dilingid sa kanya. Hallelujah. Napakagandang talata, mga kapatid, na sinabi ng salita ng ating Panginoon na ang bawat kilos ng tao'y tinitingnan niya. Pagkasabi sa ating katabi, tinitingnan ka ng Panginoon. Ang bawat hakbang nito'y hindi lingid sa Kanya. Ibig sabihin, lahat ay alam ng ating Panginoon. Amen. At nakikita ng ating Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang Kanyang mga salita, mga kapatid. Tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Nabasa po ang iyong salita, Ama. At dalangin ko po na ito'y magbigay ng panibagong rema, panibagong mensahe, Panginoon, na magbibigay po ng kalakasan sa buhay ng aking mga kapatid dito sa lugar ng Diwil, Panginoon. Ikaw po ang nakakaalam ng kanilang pangailangan espiritual, Panginoon. Kaya gamitin mo lamang ako bilang isang maliit na ambag at maliit na daluyan para sa kanilang buhay pananampalataya, Panginoon. Anumang kalungkutan ay pawiin mo. Anumang kabigatan, pawiin mo, Panginoon. Patan mo ng pag-asa. Patan mo ng positibong bagay, Panginoon, na nagbumala sa iyong presensya, Panginoon. Samahan mo kami sa pangaral ng iyong mga salita at hayaan mo na kami po ay patuloy na ma-inspire at ma-motivate ng iyong mga salita upang kami lalong tumibay sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Sapagkat napakaraming bagay, Panginoon, na nagbibigay sa amin dahilan para kami manghina. Nariyan, Panginoon, ang mga problema, nariyan ang mga pagsubok, Panginoon, sa aming buhay. Ngunit ngayong umaga, Lord, gawin mong kakaiba ang aming pong pagtuturo. Gawin mong kakaiba ang gawain ito, O Diyos. Mangusap ka sa gawain ito, Panginoon. Magpala ka sa buhay ng aking mga kapatid dito sa lugar ng Diwil, Panginoon. We need your power. We need your anointing in the mighty name of Jesus. Amen, amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon, mga kapatid. At bago po tayo umupo, sabihin natin ang mamagat ng ating mensahe. Sabihin mo sa iyong kapatid, may nagmamasid sa iyo.
Hallelujah. Ulitin natin mga kapatid. Tapikin natin yung balikat. Sabihin natin, may nagmamasid sa iyo, kapatid. Hallelujah. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabalisa. May nagmamasid sa atin, mga kapatid. Amen. Makakapuna po tayo, mga kapatid. Palampakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. May nagmamasid sa atin. Alam niyo mga kapatid, sa hirap ng kalagayan natin sa buhay bilang tao, sa hirap ng karanasan, sa hirap ng ating ginagawa, lalo bilang magulang na nagtataguyod ng pamilya, naroon ho yung kahirapan. Naroon mga kapatid yung kalungkutan. Naroon mga kapatid yung pagsubok sa ating buhay, pananampalataya bilang isang Kristiyano. At minsan may isip mo na ikaw ay parang nag-iisa. Minsan may isip mo na parang wala kang kasama. Lalo pa kapag ang iyong ginagawa ay walang nararating. Lalo pa kapag ang iyong ginagawa ay parang walang dating. Amen? Amen. Amen lang po kaya na tayo mga kapatid, wala pong bayad. Madalas nating naiisip at nabibigyan ng interpretasyon na kapag walang nangyayari sa ating pong ginagawa, yan man ay pag-aaral, yan man ay pagtatrabaho, pagtataguyod ng pamilya, madalas nating mag-iinterpretasyon na kapag walang nangyayari sa ating ginagawa, feeling natin mag-isa po tayo. Mga kapatid sa ating Panginoon, nais ko pong ituro ngayong tanghali at nais ko pong baguhin natin ang ating pananaw na hindi lahat ng ating nararamdaman ay totoo. Amen. Hindi po lahat ng ating nararamdaman, ulitin ko po, hindi po lahat ng ating nararamdaman ay totoo. Amen. Pakiramdam mo parang minsan wala kang kasama, pero hindi ibig sabihin ay totoo talagang wala kang kasama. Amen. Pakipo ang inyong mga ulo. Sige po, pakihawakan ang inyong mga ulo. Nararamdaman niyo po ba mga kapatid ang inyong utak? Nahawakan niyo po ba ang inyong utak? Hindi. Pero hindi ibig sabihin wala kayong utak. Amen. May kasabihan nga di ba na minsan ay parang wala lang kokote. Pero hindi ibig sabihin ay wala tayong utak. Amen? Minsan hindi mo maramdaman ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin wala ang Diyos. Amen. Hindi totoo na wala ang Diyos. Hindi totoo na hindi tayo naririnig ng Diyos. Hindi totoo mga kapatid na tayo ay hindi sinasamahan ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat ang katotohanan mga kapatid, hindi po tayo mag-isang naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po tayo mag-isang nananampalataya. Hindi po tayo mag-isang nagtataguyod ng pamilya. Hindi po tayo mag-isang nagtataguyod ng ating negosyo, ng ating trabaho. Hindi tayo nag-iisa magtaguyod ng ating pamilya para dalhin sa gawain ng ating Panginoon. Meron po tayong kasama. Kaya nga napakabuti ng ating Panginoon na tayo bilang Kristiyano ay merong kasama sa simbahan. Meron tayong ikalawang pamilya na ating maituturing, na ating kasama, na ating kabalikat. Meron tayong pastor, meron tayong kamanggagawa, meron tayong kapwa nanay, meron tayong kapwa tatay na pwede nating sandalan, na kahit minsan Lunes hanggang Sabado, nahihirapan tayo, na kahit Lunes hanggang Sabado, feeling natin mag-isa tayo. Pero pagdating ng araw ng linggo, pag nakikita natin ang kapatiran, lumalakas ang ating loob, nabubuhayan tayo mga kapatid. Hallelujah! Dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Mayroon pong nakamasid sa atin, lalo ng ating Panginoon. Ang sabi ng Kawikaan, Kapitulo 15, talatang 3, ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minhamasdan. Hallelujah. Kung yung masamang tao, kung yung mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, minamasdan ng Panginoon, binibigyan ng buhay, binibigyan ng lakas, iniingatan sa anumang disgrasya o sa aksidente. Gaano pa kaya tayo na mga taong naglilingkod sa Diyos? Tayo pa kaya na anak ng Diyos? Tayo pa kaya na nanampalataya, nagsuko ng ating buhay sa ating Panginoon? Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon, mga kapatid. Mga kapatid sa Panginoon, feeling niyo man pinabayaan na kayo ng mga mahal Diyos sa buhay. Mga magulang, feeling niyo man iniwan na kayo ng inyong mga anak, pero hindi kayo iniwan ng Diyos. Amen.
Hindi kayo iiwan kailanman ng ating Panginoon. Yung ikaw ay buhay ngayon, yan ay patunay na hindi ka iniwan ng Panginoon. Amen. Hindi kaya napabayaan na bigyan ka ng buhay ngayon. Amen. Ito'y patunay sa atin na hindi po tayo nakalimutan ng ating Diyos, mga kapatid. Ang sabi ng kanta, kung inyong alam, hindi Kanya kalilimutan kailanman kahit ikay lumimot sa Kanya. Minsan nakakalimutan natin ang Panginoon. Minsan man na isasantabi natin ang Diyos. Minsan man hindi natin nabibigyan ng prioridad at pagpapahalaga ang Panginoon. Pero minamahal tayo ng Diyos. Pinapahalagahan tayo ng Diyos. Iniibig tayo ng Panginoon. Iniingatan tayo ng Diyos. Hindi man natin minsan hinihingi na bigyan tayo ng buhay pa. Pero binibigay ng Diyos ng libre at sagana. Amen. Praise God. Hallelujah. May mga taong natulog lang, hindi na nagising. May mga taong tumawid lang ng kalsada, biglang nasa kasaan. Pero tayo mga kapatid, mapalad tayo. Naroon ang pag-iingat ng Panginoon sa ating buhay. Dumaan yung pandemya nung nakaraang taon mga kapatid. Pero tayo, hindi tayo nagkasakit. Amen. Mukha lang kasi may sipon. Dati kasi pag may sipon ka, COVID ka agad. Buting lagnat lang, ay COVID ka agad yan. Quarantine ka agad. Pero hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang pandemya, ang COVID-19 ay isa sa pinaka-ebidensya ng kapangyarihan ng Diyos na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Amen. Nagkulang ang pera, pero hindi ka naging kulang-kulang. Amen. Nawala ng pinansyal, pero hindi ka nawala ng anak. Isipin natin mabuti mga kapatid. Nagkulang ang ating mga pinansyal, pero hindi nagkulang ang Panginoon. Sabi ng testimony ng ating kapatid kanina ni Nanay, bagamat nagkukulang sa pinansyal, pero nakakain pa rin ng 3 beses sa isang araw. Minsan nga po, hindi na 3 beses, minsan 4 pa. Bakit? May merienda pa minsan. Amen. Ganon kabuti ang Panginoon sa buhay natin bilang Kristiyano. Pagtiwalaan niyo mga kapatid na hindi po tayo pinababayaan at hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, kung mayroong presensya ang kaaway na lagi nakamasid at lagi nagbibigay sa atin ng takot, lagi nagbibigay ng alalahanin, lagi nagbibigay ng pagkabalisa, lagi nagbibigay mga kapatid ng pag-aalangan sa ating buhay at may nakamasid na kaaway na gusto tayong saktan, gusto tayong patayin at gusto tayong gawa ng hindi maganda. Mga kapatid, meron ding presensya ang Diyos para mag-ingat, para magpala, para magpalakas ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Kaya ano ang atin pong ikakatakot? Kaya tama yung sabi ni Haring David sa Kapitulo 23 ng awit, si Yahweh ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan. Ang sabi niya pa sa talata, kahit dumaan ako sa libis ng kamatayan, sa madilim na bahagi ng aking buhay, sa pinakailalim, wala akong katatakutan sapagkat ang Diyos ang aking kasama. Amen. Kaya ang sabi ng kata, di ba, kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng kalutasan o kalunasan? Sabi ng kata, di ba't wala? Lahat ay hindi ligid sa Kanya. Kaya huwag babahala. Hindi tayo kailanman bibigoin ng Diyos at di pababayaan ng ating pong Panginoon. Amen. Minsan lang nakukumpara natin ang buhay natin sa hindi mananampalataya. Meron na po ba kayong karanasan na minsan nakumpara natin ang ating buhay sa mga hindi naglilingkod sa Panginoon? Bakit sila, pastor, hindi naman sila nagsisimba? Sila mas pinagpapala ng Panginoon? Bakit sila, pastor, hindi naman sila naglilingkod sa Panginoon? Iniimbitahan ka namin sa gawain, pero kami, sinusumpa pa kami. Pero bakit sila pa yung mas maganda ang buhay? Mga kapatid sa Panginoon, tingnan natin kung saan tayo mas lamang sa kanila. Oo, maaaring sagana sila sa buhay kaysa sa atin. Maaaring maganda yung labas ng kanilang bahay, pero hindi natin alam, baka pangit yung nasa loob. Amen. Ulitin ko, mas palawakin natin. Minsan makikita lang natin yung kalagayan ng kanilang buhay sa labas. Maganda yung bahay, maganda yung bintana, sementado, maraming sasakyan, maraming ari-arian. Pero tingnan natin yung loob mismo ng kanilang buhay.
Minsan kung sino pa yung mas maraming pera, yun pa yung magulo yung pamilya. Amen. Sino pa yung mas maraming ari-arian, sila pa yung hindi magkakasundo. Amen. Sila pa yung walang kapayapaan. Sila pa yung hindi makatulog. Tayo, minsan kahit talbos lang ang ulam natin. Praise God, nakakatulog tayo na maayos, mahimbing. Kahit papag lang, kahit kawayan lang ang ating higaan. Kahit wala tayong malambot na kutsyon para mabigyan tayo ng ginhawa sa ating pagtulog, nakakatulog tayo na maayos. Naginip pa nga minsan. Bakit ang pagtulog kasi hindi yan nanggagaling sa kutsyon, sa kamaunan, nanggagaling yan sa Diyos. Amen. Na nagbibigay sa atin. Kasi sabi ng 1:17 in Santiago, ang lahat ng mabuting bagay at lahat ng mabuting kaloob galing sa Diyos na buhat sa itaas. Amen? Kaya po, minsan maisip natin, grabe yung ganda naman ng buhay nila, sana all. Sabi natin, sana lahat. Pero what if maganda lang yung labas, pero yung loob nila ng kanilang bahay, hindi maganda. Walang kapayapaan, walang kasiguraduhan, walang kagalakan sa kanilang pamilya. Tayo na naglilingkod sa Panginoon, anak tayo ng Diyos. Malapit tayo sa Panginoon. Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. At higit sa lahat, mawala man ang lahat ng bagay sa mundong ito. Pag namatay tayo, nasa piling tayo ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. May mga tao hindi sigurado ang kanilang buhay. May mga tao hindi alam ang kanilang patutunguhan. Ngunit tayo na naglilingkod sa Diyos, Amen. alam natin ang ating patutunguhan. Mamatay man tayo ngayon o sa makalawang bukas, alam natin tayo na sa piling ng ating Panginoon. Kaya sino po mas lamang sa atin? Sila o tayo? I believe tayo. Amen. Tayo mga kapatid. Amen? Pwede ba natin sabihin sa ating katabi, mas lamang tayo? Hallelujah. Ang sabi ng awit, chapter 37, verse 23 to 24. Ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Pag ang Diyos ang nag-ingat, nag-guide ng iyong hakbang, nag-ingat ng iyong plano, nag-ingat ng iyong desisyon, asahan mo may kagalakan dyan. Asahan mo may katagumpayan dyan. Asahan mo secured ka, kapatid. Verse 24, bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga, sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Hindi po yan literal na kamay ng ating Panginoon kasi ang Diyos, Espiritu. Wala siyang taglay na physical na kamay o paa. Siya Espiritu, wala siyang laman, wala siyang buto. Ang ibig sabihin nito ni Hari David, siya'y inaalalayan nila ng kanyang kapangyarihan. Kaya kung wala kang kasiguraduhan sa bagay na iyong pupuntahan, hindi mo alam yung pwedeng mangyari sa iyo, pakalawa, may kapangyarihan ng Diyos na sapat sa ating buhay para mag-ingat, para magpala, para tumulong sa atin. Sa panahon ng kahinaan, sapat ang kapangyarihan ng Diyos. Sa panahon ng kalungkutan, sapat ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Huwag lang tayo magbabago ng ating kalidad at paglilingkod sa ating Panginoon kahit po tayo ay nakakaranas ng pagsubok, kahit tayo po ay nakakaranas ng problema. Kasi minsan naapektuhan po yung ating pagsamba dahil sa ating nararamdaman at nararanasan. Minsan nahihirapan po tayo mga kapatid na maglingkod sa ating Panginoon kapag tayo ay may mga sakit o karamdaman, kapag tayo ay nasa pagsubok o problema. Pero naway wag magbago ang ating kalidad ng paglilingkod sa ating Panginoon. Sino po ito isang ayon mga kapatid na nung dati siya ay maaga pa pupunta ng church, ngayon nag-late na siya? Di ba po nababawasan minsan, nawawala yung kalidad ng ating paglilingkod pag meron tayong problema? Pag masagana pa ang buhay, tingnan niya lang mga kapatid, timbangin lang natin. Pag masagana ang buhay, minsan maaga tayo magsimba. Pag masagana yung buhay natin, mga kapatid, masaya po tayo, di ba? Uy, praise God, Pastor, maraming salamat. Good morning kapatid, kumusta? Maganda yung ating aura. Pero pag may pagsubok tayo, madalas, ano tayo lahat dito eh. Pag may pagsubok tayo, mga kapatid, minsan hindi tayo makausap. Gusto ka kapatid? Ayaw magpakamay.
Minsan naiinip agad tayo, tagal naman ni pastor magturo, tagal naman ni sister magpaawit. Naiinip na ako, gusto ko na ulit. Kasi meron tayong problema eh. Madalas sa atin bilang Kristiyano, pag meron tayong pinagdadaanan, gusto na kagad natin matapos sa gawain. Pero hayaan natin, enjoy lang natin. Amen, mga kapatid, mga nanay tatay, enjoy lang natin. Naalala ko yung testimony ng ating kapatid kanina na sabi niya, minsan pinahintulutan ng Panginoon magkaroon tayo ng sakit o makaranas tayo ng karamdaman. Kasi nga naman minsan, nakakalimutan natin tawagan ng Panginoon. And tayo lahat, aminado tayo sa bagay na ito. And totoo minsan, may mga paalala na minsan may ginawa tayong mali at pagkukulang natin sa Panginoon. Minsan naman, kahit gumagawa ka ng tama at gumagawa ka ng katapatan sa Panginoon, ikaw pa rin ay sinusubok. Pero sa anumang aspeto, huwag po kayong malilito. O sa kabila ng inyong pagkakamali, kayo itinawid ng Diyos, may pagsubok, magpasalamat sa Panginoon. Sa kabila ng ginagawang tama, ngunit nagkaroon ng pagsubok. Bakit? Ariin natin kagalakan, buong kagalakan. Ang sabi ni Santiago, sa James chapter 1, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo ay dumating sa samusaring pagsubok. Sabi ng mga babaw na salin. Ariin buong kagalakan. Bakit? Kasi napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Alam natin lahat na tayo dapat mamuhay at lumakad sa pananampalataya. Na kahit hindi mo nakikita, na kahit hindi ka sigurado, yun ang dapat mong lakaran kasi yun ang nakalulugod sa Diyos. Yun yung karapat-dapat sa Diyos. Iba kasi ang ating takbuhin sa nakasanayan po natin. Noon, wala pa tayo sa paglilingkod sa Panginoon, to see is to believe tayo eh. Pakita mo muna sa akin na ebidensya, saka ka maniniwala. Eh sa Diyos, kahit wala ka nakikita, lakaran mo. Kahit hindi ka patiyak sa bagay na ito, lakaran mo, sumunod ka. Kahit wala pa yung pagpapala, kahit wala pa yung tugos sa panalangin, sundan mo, maglingkod ka sa Panginoon. Ganon yung nais ng Diyos. Iba sa typical nating buhay noon. Ang mundo, mga kapatid, ang typical na buhay cycle ng mundo, mga kapatid. Pag may gusto ka, pagtrabahuhan mo. Sa ating Kristiyano, ganon din naman ang ginagawa natin. Kaya lang, ang ginagawa ng mundo, pinapagod yung ating sarili. Pinapahabol tayo ng pinapahabol sa blessing. Ang katwiran ng Diyos, huwag mo habulin yung blessing, unahin mo yung blesser. Huwag mo pag-aksaya ng panahon, pagurin yung sarili mo, habulin yung pagpapala, habulin mo yung nagbibigay ng pagpapala. Kaya sabi ng Mateo 6:33, unahin ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay. By context, ang lahat ng bagay, yung ating pangailangan, damit, tirahan, pagkain, lahat ng kailangan mo sa iyong buhay, ibibigay ng Diyos. Amen. So baliktad sa typical na mundo, ulitin ko, ang typical na mundo na ating ginagalawan noon, kung wala pa tayo sa paglilingkod sa Panginoon, habulin yung pagpapala. Kaya nga lagi kong tanong dyan, nahabol mo ba? Hindi, napagod lang ang tao. Amen. Nahihirapan lang ang tao kasi hindi mahabol yan. Ang sabi at ang turo ng ating Panginoong Yesus, gusto niyo ng pagpapala, unahin niyo siya. Pag inuna mo siya, ibibigay ng Diyos yung tamang pamantayan ng pagpapala. Hindi naman sinabi ng Diyos na hindi na tayo magtatrabaho. Magtrabaho tayo. Gumawa tayo para sa ating pamilya. At yung paggawa natin base sa ating pananampalataya, ibibless ng Diyos. Amen. Pagpapalain ng Panginoon. Kaya sabi ni Haring David, yung lakad ng tao, tinatatag ng Diyos. Pinagtitibay ng Panginoon. Kasi hindi ka pwedeng pabayaan ng Diyos kapag nagtatapat ka sa Kanya. Hello po. Hindi kanya iiwang mag-isa. Kaya ikay naglilingkod sa Panginoon. Nagsisimba ka, nagtatapat ka sa Panginoon, nagbibigay ka ng tithes and offering, tapos pababayaan ka ng Diyos. Hindi po ganun, mga kapatid. Although may mga panalangin tayo na hindi kaagad tinutugon, pero hindi ibig sabihin hindi tutugunin. Ang Diyos kasi may proseso. Merong inilaang timing ang Panginoon. Tres ng mga ngaral. Sa lahat ng bagay ay may kapanahunan. At panukala sa silong ng langit. Amen. Amen. Hallelujah. Nandiyan pa mga kayo, mga kapatid? Amen. Palakpakan din ng Panginoon. Kaya sabi ni Haring David, bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga. Mangalay ka man, pero hindi ka babagsak.
Pero if ever bumagsak ka man, aalalayan ka ng ating Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon, mga kapatid. Mahirap maglingkod sa Diyos, ngunit lumakad tayo sa pananampalataya. Bumalik tayo sa ating Panginoon kung tayo man po'y nanghina, kung tayo man po'y nagkulang. Hindi po tayo hahatulan ng ating Panginoon, bagkus buong puso niya tayong tatanggapin. Buong puso niya tayong bibigyan ng pagkakataon, mga kapatid, upang tayo ay bumangon uli. Kaya mga kapatid, sa ating Panginoon, huwag niyo pong ikukubli ang inyong sarili kapag kayo po ay may mga problema. Huwag niyo pong ikukubli ang inyong sarili kapag kayo may mga pagsubok. Minsan po kasi mas nakakompromise natin ang gawain ng Panginoon pag meron tayong kalagayan sa buhay. Pastor, hindi po muna ako magsisimba kasi napakahirap ng buhay namin. May mga pagsubok. Mga kapatid, Diyos lang ang kailangan natin. Wala po tayong magagawa kung tayo iiwas sa paglilingkod sa ating Panginoon. Wala po tayong kauuwi ang mabuti, wala po tayong ikauuwi ang maganda kung hindi natin paglilingkuran ang ating Panginoon. Ano man ho ang mangyari, ano man ang sitwasyon ng inyong buhay, hindi man kayo minsan magkasundo ng inyong asawa. Minsan na-stress ka sa mga anak mo kasi hindi nagbabago, hindi pa nagmamatured. Lagi pa rin pasaway, pero wag mong ikubli ang iyong sarili. Kung may pagkakataon, umattend ka sa gawain ng mga nanay at tatay, attend ka. Kasi ang kalakasan ay nandoon sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, huwag po natin gawing sa Tagalog pa ay huwag natin imukmuk ang ating sarili. Kapag tayo may mga problema, isama niyo po ang gawain ng Panginoon. Isama niyo po ang inyong pastor. Isama niyo po ang mga kapwa niyo nanay. Isama niyo po ang inyong mga kapwa tatay. Para kayo ay patuloy na mapalakas ng ating Panginoon. Sapagkat, alam niyo mga kapatid, napakalakas ng buyo ng kaaway pag mag-isa ka. Pag mag-isa ka, diyan mo na may isip lahat ng negatibong bagay. Kaya kung pinag-iingat po natin ang bawat isa, na hanggat maaari, kapag dumarating ka sa punto na ikaw ay mag-isa, ingatan natin mga kapatid, na hindi po natin mapakinggan ang boses at bulong ng kaaway. Kasi malakas ang bulong ng kaaway pag masyado kang nag-iisa sa buhay. Doon mo na mararamdaman na parang hindi mahalaga ang gawain ng Diyos. Doon mo na mararamdaman na parang hindi ka kayang tulungan ang gawain ng Diyos ng kapatiran. Doon mo mararamdaman na parang hindi mo kailangan ng iyong pastor, bagay na hindi totoo. Kaya nga sabi ko ay na hindi lahat ng ating nararamdaman totoo at dapat nating paniwalaan. Paniwalaan natin kung ano yung ating katuruan. Paniwalaan natin kung ano yung atin pong pinaninindigan mula sa salita ng ating Panginoon. Amen. Alam nyo, may mga pagkakataon. Aminado tayo sa bagay na ito. May mga pagkakataon, araw ng linggo, malungkot tayo. Hirap at bigat yung ating loob. Bakit? Dahil sa pagsubok. Dahil sa kawalan minsan. Nawawalan tayo ng gana. Nawawalan tayo ng lakas. Wala tayong lakas magpuri. Wala tayong lakas sumamba sa ating Panginoon. Kaya nga po, hindi aksidente na sa bawat pagkakatipon, kagaya ng ginagawa kanina, hindi aksidente bago mag-start ang gawain, may devotion. Kasi through devotion, ilalapit mo yung sarili mo, Lord, ako po ay nahihirapan, pero kailangan ko po yung presensya mo. Ako po ay nasasaktan, ako po ay nabibigatan, pero Lord, hindi yung kalooban ko yung mangyayari, kundi yung kalooban mo. Yung kalooban mo masamba kita, yung kalooban mo mapuri kita, yung kalooban mo na maibigay ko yung buhay ko bilang aking katampatang pagsamba. Lord, kailangan ko po, Panginoon. Kaya nga po sa ating gawain, meron po tayong pag-iimbita na lumapit mo tayo sa altar ng Diyos. Lumuhod tayo sa Panginoon. Kasi hindi mo magagawang lumakas sa ganang sarili mo. Kailangan mo ang Panginoon. Amen. Ano yung sabi sa atin ng tipikal na mundo? Ang turo ng sanlibutan sa atin, mga kapatid, kailangan hindi ka magpakita ng kahinaan. Dapat lagi ka malakas.
At pag-pretend ka na, malakas ka. Alam niyo sa Panginoon, mga kapatid, hindi po kamalian ang ipakita na tayo nanghihina. Hindi mali ang manghina. Ang mali, nanghihina ka, hindi ka bumabangon. Hindi ka nagpapatuloy. At nagpapadala ka doon sa kahinaan na meron ka. Kaya nga, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. May Diyos na nagbibigay ng pag-asa. May Diyos na nagbibigay ng kalakasan. May Diyos na nagbibigay ng kagalakan sa ating pananampalataya. Alam niyo po, nung ang mga Israelita ay naglakbay papunta ng lupang pangako. Di ba sila ay naglakbay sa disyerto o wilderness na halos 40 taon. Na ayon sa pag-aaral, dapat 2 linggo lang o 11 days lang dapat ay nandun na sila sa lupang pangako, promised land. Kaya lang nagpaikot-ikot sila ng matagal. Bakit? Sa kanilang katigasan ng ulo, sa kanilang hindi pagsunod, sila'y sumasamba pa rin sa ibang mga Diyos, sila'y nagrereklamo, hanggang sa sila'y pinarusahan ng ating Panginoon. At pinaintulutan ng Diyos na sila ay magpaikot-ikot sa disyerto sa loob ng 40 taon. Napakatagal. Ilang henerasyon na ang lumipas. Marami na sa kanila ang mga namatay. At konti na lamang ang nakapasok sa pangunan ni Joshua papunta ng lupang pangako. Ngunit sa kabila ng kanilang pagtawid sa disyerto napakainit. Walang puno. Kung pamilyar sa inyo ang mga kwentong iyan, pag sila ay naglalakbay sa umaga, ang Diyos nagpapadala ng haliging ulap para magbigay ng silaw at lilim sa kanila para hindi sila mainitan. Pag kailangan nila ng pagkain, may nakatakdang araw ang Diyos para magpaulan ng mana. Nung nagsawa sila sa mana, nagpaulan ang Diyos ng pugo. Paggabi, paggabi ay malamig at walang liwanag. Ang Diyos nagpapadala ng haligi ng apoy na magbibigay sa kanila ng init at magbibigay ng liwanag. May taglaw ang Diyos na binibigay sa kanila. Kahit napakatigas na kanilang ulo at napakatigas na kanilang puso, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Hindi sila pinagkulang ng ating Panginoon. Bagkus sila ay sinamahan ng Diyos. Kasi sa Deuteronomy chapter 3, sinabi sa kanila ng Panginoon, hindi ko baga kayo sinamahan sa disyerto? Hindi ko baga kayo iningatan? Hindi ko baga kayo pinabayaan? Kaya alam niyo mga kapatid, kahit minsan matigas yung ulo natin, mabuti ang Diyos. Kahit matigas ang ulo natin, malambot ang puso ng Diyos. Oh, hallelujah. Hindi niya tayo natitiis minsan. Na kahit tayo nagkukulang, sapat ang biyaya ng ating Panginoon. Amen? Amen. Na kahit tayo nagkukulang, sapat ang kalakasan, pagkapala ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Kaya pinaunawa sa kanila ng Panginoon na kahit gano'n ang nangyari sa kanila, pinaalala ng Diyos sa kanila na hindi sila nag-isa at hindi sila nag-iisa. Sinamahan sila ng Panginoon sa anumang panahon ng kanilang buhay at pareho minsay sa atin ng Diyos na anuman ang kalagayan natin sa buhay na minsan pilit natin sinusunod yung ating sariling kagustuhan, pilit natin sinusunod yung ating sariling kalooban at napapahamak tayo, napapalayo tayo sa Panginoon. Pero ang Diyos lumalapit sa atin, ang Diyos nagpapaalala sa atin. May mga pangaral sa pamagitan ng ating pastor na nagbibigay ng paalala na ang Diyos mahal tayo, ang Diyos iniibig tayo, ang Diyos pinahahalagahan tayo. Napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Kaya huwag mo nawang maramdaman, kapatid, na nag-iisa ka. Sapagkat hindi yan ang katotohanan. Kasama mo ang Panginoon. Ano ang pangako ng Diyos sa kanyang mga alagad? Sa Kapitulo 2 ng Gawa, tinanggap nila ang Espiritu Santo.
Kaya sabi ng Acts chapter 2 verse 4, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo ayon sa kaloob. Amen? Pero bago mag-Acts chapter 2, mayroong Acts chapter 1. Ang sabi ng Acts chapter 1 verse 8, sapagkat tatanggap kayo ng kapangyarihan mula sa langit pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo lahat ay magiging mga saksi ko sa buong Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang bahagi ng daigdig. At naalala niyo po ba sa Mateo chapter 28, verse 19 to 20, ang sabi ng Panginoon sa kanila, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, at ituro niyo sa kanila lahat ng mga bagay na aking sinabi. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng daigdig. Pangako sa kanilang Panginoon, malapit nang bumalik ang Diyos sa kanyang trono, pero ang pangako ng Panginoon ay hindi ko kayo iiwan. Kaya paalala sa kanila ng ating Panginoon, hintayin niyo ako sa Jerusalem para masangkapan kayo ng Espiritu Santo. At nung tinanggap nila ang Espiritu Santo ng ating Panginoong Yesus, napuspos sila. Doon nila naramdaman na hindi sila iniwan ng Diyos. Kaya lahat sila naging matapang, naging malakas yung kanilang loob kasi inaramdaman nila wala na ang Diyos sa kanila physically, yes, but spiritually, through the Holy Ghost. Sinamahan sila ng Panginoon. Amen. Hindi natin kasama ngayon ang Panginoon physically, pero nasa puso natin siya. Amen. Kaya naniniwala ko, pag ikaw ay totoong naglilingkod sa Panginoon, hindi mo mararamdaman na mag-isa kang naglilingkod. Bisag kalisod. Hallelujah. Amen. Kahit mahirap, di ba? Kahit puno ng pagsubok, never na never mo mararamdaman pag ang presensya ng Diyos ay nasa puso mo. Never na never mo mararamdaman na nag-iisa ka at mag-isa ka. Hindi mo mararamdaman na mag-isa ka nagpapaaral ng iyong anak. Hindi mo mararamdaman na mag-isa ka nagtataguyod ng pamilya mo, madala mo na sa gawain ng Diyos. Hindi mo maiisip yun. Kasi malakas ang presensya ng Diyos na nauusap sa iyong puso. Amen. Pwede bang sabihin natin sa ating katabi, kasama natin ang Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, tandaan niyo po palagi. Kapag tayo po ay nasa pagsubok, kapag tayo po ay may problema, hindi po tayo tinatagtag. Hindi tayo tinatagtag. Tayo ay pinapatatag. Alam niyo siya pinapatatag? Pinapatibay. Amen. Pinapagtibay ka ng Diyos. Hindi ka tinatagtag, hindi ka dinidikdik. Hindi ka pinipison. Hindi ka iniipit. Tinuturoan ka ng Diyos na maging malapit. Kaya minsan may paalala. Kaya minsan may pagsubok. Kasi minsan maaalala natin ang Diyos sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng kawalan, sa gitna ng kahirapan. Imbitasyon ng Diyos na anak, hindi ka nag-iisa, kasama mo ako. Nandito ako para sa iyo. Hindi niya intensyon yung pagsubok, hindi niya intensyon yung karamdaman, hindi niya intensyon yung problema para saktan ka. Ang intensyon niya ipaalala sa iyo na kasama mo siya. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga naniniwala po ako mga kapatid, kagaya rin na nabanggit ng testimony natin kapay kanina. Alam ko, hindi natin may kakaila, kasama natin ang Diyos. Sinamahan at sinasamahan tayo ng Panginoon sa atin pong buhay. Kaya kapag tayo ay mag-isa na lang minsan, siya dito nalulungkot pagtapos yung gawain. Ay, Lunes na naman. Ako nalulungkot ako pagka palapit na ng Lunes kasi papasok na naman sa trabaho, ang layo-layo ng bahay namin. Oh, ito-drive na naman ako. Pero enjoy lang. Pag in-enjoy mo lang yung ginagawa ko mga kapatid, talagang hindi mo mamamalayan. Biyernes na uli, Sabado na uli, Linggo na naman uli. Kaya lang, may Lunes na naman uli. Ikot-ikot lang. Amen? May ikot-ikot lang mga kapatid. So, ganun ang cycle ng ating buhay. Kaya di ba sabi ng kanta, ang ating buhay parang gulong, minsan nasa ibaba, minsan nasa taas. Minsan nasa vulcanizing shop kasi flat. Nire-repair ba? Nire-repair. Para makatakbo ulit at magamit. Amen?
So kung nasa baba man tayo ngayon, darating din yung panahon nasa angat, nasa taas tayo. Maaring lubog pero hindi ka lunod. Maaring lumbay pero tagumpay. Maaring ikaw ay piniga pero hindi ka nasira. Amen. Ganun lang ang buhay mga kapatid. Bilang isang Kristiyano. At kapag tayo minsan mag-isa, huwag nating alalahanin yung ating pong problema. Hindi natin kinakaila, nandyan yan, may problema tayo. Pero alalahanin mo palagi ang kabutihan ng ating Panginoon. Ang kagandahang loob ng Diyos na ginawa sa iyong buhay. Sa Panaghoy, chapter 3, verses 19 to 22. Ito ay sulat ni Propeta Jeremias. Kaya kung pamilyar po kayo sa salitang Panaghoy, ito yung malalim na Tagalog na ibig sabihin ay paghihinagpis o labis na kalungkutan. May pag-iyak, may kalungkutan, siyang tinataglay. Ang sabi niya sa Panaghoy, lumang tipan nito, chapter 3, verses 19 to 22, napakasakit isipin. Kuya Eddie, ay hindi. Hindi. Diyan pa ba kayo lahat? Inaano ko lang ba kung nandyan pa kayo? Diyan pa pala. Tawa din ako doon. Hindi yan. Kanta yun. Ito, talata ito ng Biblia. Kasi ito lang pa naman natin na pa. Tawa din ako doon. Di ba may kanta si Kuya, napakasakit, di ba? So sabi actually hindi si Kuya Eddie ito kumanta nun si Jeremias talaga yun Sabi niya, napakasakit isipin ang mga paghihirap at pagdurusa ko. Sino bang matutuwa pag mayroon kang pagdurusa? Wala. Sino hindi nasasaktan pag ikaw ay nasaktan? Wala, di ba? Nasasaktan tayo. So, kagaya ni Jeremias. Okay, ang konteksto nitong pahayag 3, binubulay-bulay niya yung kanilang pagkakabihag sa Babylonia. Nung naalala niya, sabi niya, napakasakit isipin ang mga paghihirap at pagdurusa ko. At kung palagi ko itong iisipin, madidepress ako. Manghihina ako, sabi niya. Verse 21. Ito. Pero, nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Ang sabi ni Propeta Jeremias, pag naaalala ko yung pinagdaanan namin, nasasaktan yung damdamin ko. Nahihirapan ako. Pero ang sabi niya, pero nanunumbalik yung pag-asa ko. Nanunumbalik yung lakas ko. Kapag naaalala ko yung pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago. Yung pag-ibig ng Panginoon na hindi natatapos. Kaya ang sabi niya, iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Ito yung dahilan, yung pag-ibig ng Diyos kung bakit yes tayo kinulong pero hindi tayo nasakop talaga. Kinulong tayo pero hindi tayo binihag panghabang buhay. Nakalaya tayo. Amen. Nakalaya pa rin sila kahit binihag sila. Binihag sila ng kaaway, pero pinalaya sila ng Diyos. Nalungkot man sila pansamantala, binigyan sila ng ginhawa ng Panginoon. Ano yung ating pwedeng matutunan sa bagay na ito, mga kapatid? Pag mas naaalala mo yung kabutihan ng Diyos, oo, may pagsubok ka. Oo, may problema ka. Oo, may sakit ka, hindi natin kinakaila yun. Pero pag mas naaalala mo yung kabutihan ng Panginoon, mas may lakas kang magpuri, mas may lakas kang sumamba, mas ganado kang umattend ng gawain, mas may gana kang dumalo sa pagkakatipon kasi alam mo, yung pag-ibig ng Diyos sa'yo hindi natatapos. Amen. Kahit minsan katapusan na ng buwan at katapusan na ng ating mundo, pero hindi natatapos ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nananatili. Ano yung mga ginawa ng Diyos sa inyong buhay sa mga nakalipas na pwede niyang panghugutan ng lakas? Bulay-bulayin natin ang ating buhay na binago ng Diyos.
Alalahanin natin yung kabutihan ng Panginoon nung tayo'y wala pa sa paglilingkod. Sa ating mga tatay noon na marahil lasinggero noon, laman ng trouble, pero hindi kayo hinayaan ng Diyos mamatay na hindi kayo naglilingkod sa Panginoon. Noong hindi pa tayo naglilingkod sa Panginoon, may mga nanay na problema na rin po kayo sa inyong mga bayarin. Na problema na rin po kayo, mga kapatid, may mga microfinance ba dito sa Diwil? Meron ba? Meron din. Kala ko sa Dagmay lang may microfinance eh. Mari naman, naku, alam ko na yung nasa isip ng mga nanay, Lunes na kasi bukas siguro, payment na naman. Wala microfinance dito? So, meron din kada paano. Pero alas lahat naman ay walang microfinance. No? Alalahanin natin ang kabutihan ng Panginoon sa mga nakalipas. Na kung noon lumubog ka sa utang, pero nakaahon ka sa tulong ng Diyos. Ngayon, kung lubog ka pa rin sa utang, makakaahon ka. Tutulungan ka ng Panginoon. Dati marahil nagkasakit ka ng malubha at parang tinaningan ka na, gumaling ka. Ngayon, kung magkasakit ka ulit, pagagaling ka ng Panginoon. Amen? Hindi ka pababayaan ng Diyos, kapatid. Lagi mong balikan yung kabutihan ng Panginoon. Lagi mong alalahanin yung katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Para magkaroon ka ng lakas ng loob at magpatuloy. Kasi hindi tayo pwedeng tumalikod sa pananampalataya. Hindi tayo pwedeng umatras. Tayo dapat ay sumulong. Tayo dapat ay magpatuloy. Hindi tayo dapat umurong. Tayo dapat sumulong. Amen. Naniwala ko mga kapatid, sa lugar na ito, marahil wala nang tatalikod sa Panginoon. Nawawala na. Kundi magpatuloy at magpatuloy tayo. Amen. So dalangin natin sa Panginoon ang mga katabi nyo na nakikita nyo ngayon, makita nyo pa sa langit. Hindi naman tayo magkita-kita next rotation. Magkita-kita na lang tayo sa langit. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Tayo po lahat ay tumayo. Pwede po tayo lumapit sa Panginoon mga kapatid. Samantalin mo natin ang pagkakataon ito na lumapit tayo sa ating Panginoon. Palakasin tayo ng ating Diyos mga kapatid. Nahiyahan ko po kayo sa harap mga kapatid. Lapit tayo sa Panginoon. Atas natin ang konting ating lapit tayo sa ating Panginoon mga kapatid. Huwag kang matatakbo, lumulungkot. Di ka nag-iisa. Di ka nag-iisa. May kasama ka. Siya'y karamay mo sa hayaan mong wala kasing ka ng Panginoon. Hayaan mong bigyan ka ng katatagan ng Diyos sa iyong problema, sa iyong pagsubok. Kung meron ka mga nararanasan ngayon na kabigatan, ibigay mo sa Panginoon at huwag ka maawa. Huwag ka mabalisa. May awa ang Diyos. Sige, laban din sa Panginoon. Lord, kailangan ka namin, Panginoon. Palabasin niyo po kami, O Diyos. Pag-ibahin po ang siya'y karamay mo sa Pilipinas. Si Jesus. Sa Jesus, di ka pababayaan. Sa Jesus, di ka
Siya'y kasama mo, karap-karapay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Sa Jesus, di ka pababayaan. Sa Jesus, di ka iiwanan. Siya'y kasama mo, karap-karapay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Kapatid, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang biyaya. Salamat sa kanyang dakilang pag-ibig sa buhay natin, mga kapatid. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon hindi tayo nag-iisa sa buhay. Ngayon hindi tayo nag-iisa sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid. Asahan mo ang pagtulong at pagsama ng Panginoon. Naniniwala ko kung lagi mong isasama ang Diyos sa iyong paglilingkod sa Panginoon, hindi kanya pababayaan. Pinatunayan na ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo wala pa sa paglilingkod sa Panginoon. Yung mga aksidente nangyari, yung mga discussion nangyari sa buhay natin, pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hallelujah. Kinakapos tayo sa financial loan. Pero may Diyos na tumulong sa atin. Kahit hindi pa tayo nananalangin noon, kahit wala pa tayo sa tamang paglilingkod noon, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ngayon pa kaya, na tayo anak ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, higit tayong mahalaga kaysa ibon, Yes. sa himpapawid. Alam ng Diyos ang ating kailangan. Alam ng Diyos ang ating kalagayan. Alam ng Diyos ang ating karanasan. Huwag tayong titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong sumuko. Hindi solusyon ang pagsuko. Hindi solusyon ang pagbitaw sa gawain ng Diyos. Yes. Hallelujah. Kapag lalong masama ang ating nararanasan at lalong masakit ang ating kalagayan, lalo tayong sumuko sa Panginoon. Dahil wala tayong magagawa, sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 5, wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Tayo manalangin mga kapatid sa ating Panginoon bilang pagpapasalamat natin sa kabutihan ng Diyos at sa kanyang mga salita na nagpatibay ng paalala sa atin. Dakilang Diyos, salamat po ng marami. Tunay na hindi ka po nagkukulang sa aming pangailangan, Panginoon. Lalo tigis sa umagang ito, sa aming pangailangan espiritual na iyong binigay sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong pagkilos. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa kagalakang hindi kayang pantayan ang anumang salapi, anumang bagay sa mundong ito. Salamat, Lord, sa paalala na hindi kami mag-isa sa buhay, na hindi mo kami mababayaan, na hindi mo kami iiwan, Panginoon. Alawin ka na riyan sa aming buhay. Panahon man ng sagana o wala, panahon man na may sakit kami o wala, o Diyos, ano mang kalagay ng buhay namin, salamat, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan at hindi mo kami pababayaan kailanman. Panginoon, pagtibayin niyo po ang aking mga kapatid sa lugar ng Diwid. Ang bawat kabataan, ang bawat nanay, tatay, na may patuloy nilang suportahan ang gawain mo, Panginoon, sa lugar na ito. Suportahan po nila ang kanilang pastor, ang iyong manggagawa sa lugar na ito, O Diyos. Ano man po kahirapan, ano man po karamdaman, ano man po kahinaan ng kanilang nararanasan o maranasan pa sa buhay, Panginoon, hindi po nawa sumagi sa kanilang isip ang sumuko. Hindi po nawa sumagi sa kanilang isip ang tumalingkod sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kundi sa kabila ng mga bagay na ito, patuloy nilang maramdaman yung kagalak na nagbumula sa iyo, Diyos. Patuloy nilang maramdaman ang iyong presensya na kasama nila sa kanilang mga buhay, Panginoon. In the mighty name of Jesus.
purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Ito ang aming pasasalamat, O Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon.